Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bungolan. Samahan po ninyo ako sa pagtalakay sa napapanahon at napakainit na issue sa ating bansa sa kasalukuyan. Marami nga po ang umiyak, marami ang nagdalamhati, nalungkot sa naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang articles of impeachment na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre dahil sa naging desisyon na ito ng Korte Suprema, tayo po ay natuwa, nagalak sapagkat ang lahat ng ating naipaliwanag sa mga nakaraang video po natin ay nagkatotoo at talaga namang swak na swak sa banga yung ating mga naging paliwanag. Okay? So kahapon po hanggang sa kasalukuyan marami po yung umiiyak at yung iba nga po kahit maulan ay nandoon nagtatatalak sa kalye. Ayan, so dahil alam nyo na, siyempre masakit nga naman sa kanilang kalooban. Gumastos ba naman ng higit 150 million, no? Sa kabuuan, kung i-compute po natin, lahat ng congressmen na pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay nakatanggap di umano ng 150 million each plus projects. So matotal, kung kukumputin natin yun, 150 million multiplied by 215 congressmen. Meron pang additional na 25, no, na pumirma doon sa impeachment na yon. So adi 240 yan. 240 multiplied by 150 million, that's amounting to 36 billion pesos or 38 billion pesos, di ba? Ang laki, mga kaibigan. Tapos ang laman lang naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay yung 125 million confidential fund, di ba? Ang kinu-question nila yung confidential fund na ang halaga ay 125 million lamang. Samantalang sila kinailangan nilang gumastos ng 36 billion pesos para lamang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang masakit pa nito, mga kaibigan, ang ginamit nila para mabayaran itong mga mukhang perang kongresista ay pera po ng taong bayan, coming from the tax na sinisingil sa atin ng gobyerno. Di ba? So, sa makatwid, mga kaibigan, nakakakita tayo dito ng malaking krimen, malaking pandarambong, no, ng 19th Congress. Ayan, so maaari, no, na mayroong magsampa ng kasong plunder sa mga opisyal na ito ng gobyerno. Okay, pero hindi yan ang tatalakayin natin sa araw na ito. Ito po ay may kaugnayan doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan, so sabi po ng mga lawyers group, ang Supreme Court daw ay talaga namang inilayo ang konstitusyon o malayo sa konstitusyon yung kanilang naging ruling na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi naman po ni Senator Kiko Pangilinan, the Senate is duty-bound to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte despite the Supreme Court declared the complaint against her unconstitutional. Alain nyo to, mga kaibigan, duty-bound daw ang Senado para mag-proceed doon sa impeachment complaint. Totoo naman, mga kaibigan. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na alisin sa Senado ang pagtalakay, pagde-decide, pakikinig sa impeachment sa isang impeachable official. Hindi naman po sinabi ng Korte Suprema, ilipat ito sa Ombudsman. Ilipat ito sa Korte Suprema. Tayo ang mag-hear. Tayo yung magta-try dito sa impeachment. Wala pong ganun. Dineklara lamang po ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipapaliwanag natin yan mamaya ng mas malinaw.
at mas maayos. So sana po ay samahan po ninyo ako sa pagtalakay sa issue na ito. Ayon naman po kay Senator Tito Soto, being a member of the impeachment court, I would rather hear what the House of Representatives has to say. I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the Supreme Court decision. Let me study that advice. O di ba mga kaibigan, napakakapal ng mukha nitong si Senator Tito Soto. Hindi raw susundin, kailangan daw i-disregard ang desisyon ng Korte Suprema. O mas mataas ka pa sa Korte Suprema, Tito Soto. So alam niyo mga kaibigan, kaya ganito itong si Tito Soto. May pagka-bitterness. Oo, may pagka-bitterness. Bakit? Isa po kasi siya sa mga nag-draft ng impeachment process. Oo, isa po siya sa nag-draft ng impeachment process. At syempre, nobody's perfect, mga kaibigan. Ako nga po, book author ako. No? Ako po ay mayroong akda, mayroong sinulat na aklat. Pero aminado ako sa sarili ako na hindi ako perfectong tao. Marami pang mga bagay na hindi ko kayang isulat sa isang libro. Kaya nga kapag nagsulat tayo ng isang libro, meron tayong mga kasamang co-author kung tawagin. Kasi kulang po yung ating utak para ilagay lahat doon ng mga pwede nating isulat. No, nobody's perfect. So ito naman si Tito Soto, feeling niya perfecto siya, feeling niya kompleto yung kanyang naisulat. No? Sabi naman ni Richard Haydarian, 13 out of 15 na mga justices ang iniluklok ni Duterte, kaya itong mga justices daw ay talaga namang favorable sa mga Duterte. Nagbibigay lamang daw sila ng favor kay Duterte because 13 out of 15 justices ay appointed daw ni Duterte. Okay, so kung inyong i-research mga kaibigan, ang nagsulat po at ang nag-draft ng desisyon na ito mga kaibigan, nagpanukala po ng desisyon na ito mga kaibigan, ay walang iba kundi si Justice Marvic Leonen. Sino po si Justice Leonen? Siya po ay appointee ni former President Benigno Simeon Pinoy Aquino. So ibig sabihin mga kaibigan, ay kung meron siyang papanigan, mga dilawan. Kung meron siyang papanigan ay mga pinklawan at hindi po ang Duterte at hindi po ang Marcos. Kasi hindi po siya appointee ni President Duterte. Kagaya nga po ni Ombudsman Samuel Martires. Si Ombudsman Samuel Martires po mga kaibigan ay appointee po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po yung kanyang pahayag? Never na humingi ng pabor si former President Duterte at ang mga Duterte sa kanya. Pinabayaan siya ng mga ito na sundin ang kung ano yung dapat nilang gawin. 'Di ba? Basta't gawin mo ng tama ang mga dapat mong gawin. Gawin mo yung iyong trabaho. Ganun po yung advice ni former President kay Samuel Martires. So, hindi po na-impluwensyahan ng mga Duterte ang mga Chief Justices. Okay? At hindi rin po sinasabi ng Korte Suprema sa Senate na huwag kayo o hindi ninyo karapatan, wala kayong karapatan na i-try and decide yung impeachment. Yan ay karapatan na naka-enshrine sa Constitution. Senate pa rin po ang aaktong tribunal o korte pagdating po sa usaping impeachment. Hindi po yan tinatanggal sa anyo ng Korte Suprema. Okay? So sa mga nagsasabi nga po mga kaibigan na naimpluwensyahan na politika ang Korte Suprema, ito po yung naging final note ni Justice Marvic Leonen. It is not our duty to favor any political results. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law.
We cannot concede the sobriety of fairness inherent in due process of law to the passions of a political moment. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. We understand our history. We have learned that in the past, momentarily desires to do what is convenient and concede means to ends have inadvertently created precedents that weaken the succor of law for those who dissent or those at our society's margins or those who may have fallen out of the grace from the powers that be. We have learned that the clash of political interest in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. We will not allow that to happen again. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of law, of just law, means. This is what fairness and due process of law means. Even for impeachment. O, di ba, malaking sampal ito doon sa mga anti-Duterte. Saka doon sa mga nagmamagaling na mga senador, mga abogado, no? Maghukom muna kayo, mga kuya. Oo, maging judge muna kayo. Tapos kapag judge na kayo, saka kayo magmagaling-magalingan. 'Di ba? Pero ngayon na kayo po ay mga mabababang nilalang pa lamang, no? Kahit na abogado kayo, wag muna kayong paepal. Okay? So, yun na nga. Dalawa ang naging panalo ng mga Duterte nitong nakalipas na 2 linggo. At meron pa tayong isang good news na babanggitin maya-maya lamang. So unahin muna natin itong impeachment complaint na ibinasura ng Korte Suprema. Isang malinaw na prinsipyo sa ating saligang batas na ang House of Representatives ay hindi isang continuing body. Ibig sabihin, lahat ng panukalang batas, resolusyon at mga kasong nakabinbin o hinahawakan, including the impeachment complaint na inihain sa panahon ng ika-19th Congress ay natapos na o expired na matapos ang adjournment sine die. Kasama rito ang impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Kamakailan lamang mga kaibigan ay idineklara nga po kahapon ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang nasabing reklamo sa impeachment dahil lumabag ang House of Representatives sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution kung saan malinaw na sinasabi hindi maaaring simulan ang impeachment proceedings laban sa kaparehong opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin, one impeachment complaint must and should be filed sa isang impeachable officials sa loob lamang po ng 1 taon. Isang impeachment sa isang opisyal sa loob ng 1 taon lamang. Ang pagsasampa ng higit sa isang complaint sa parehong taon at sa parehong opisyal ay tahasang paglabag sa 1-year bar rule, kaya't naging depektibo at walang bisa ang nasabing reklamo mula sa simula. Ito po yung tinatawag na void ab initio, void from the start. Dahil dito mga kaibigan, wala pong jurisdiction ang Senate o ang Senate Impeachment Court na ituloy ang anumang paglilitis o impeachment trial. Wala na po silang jurisdiction sapagkat pinuputol, binabasura,
itinapon at inilibing na nga po ng prosecution panel ang articles of impeachment that they filed noong February 5, 2025. Ito po ay matapos na i-remand ng Senate Impeachment Court ang mga articles of impeachment na isinampa o iniakyat po sa kanilang kapulungan. Kung inyong matatandaan mga kaibigan, iniremand nga po ng Senate Impeachment Court ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw po nilang sinabi ang dahilan. Kailangang malinaw, tama, at walang nilabag ang House of Representatives. That's why the articles of impeachment that they filed and raised to the Senate Impeachment Court should need to be valid. Kaya kailangan nila itong i-attest o i-certify kung wala bang nilabag o mayroon nga bang nilabag na proseso ang House of Representatives. So, after that mga kaibigan, natunghayan ng maraming Pilipino kung ano po ang ginawa ng prosecution panel. They went to the church, hawak-hawak po nila ang mga dokumento, hawak-hawak po nila ang articles of impeachment, at dinala po nila ito sa simbahan upang dasalan na para bagang isang patay na ibinuburol. Kaya alam po nila sa sarili nila ang kanilang ginawa. At kahapon nga po ay tapos na po ang lamay at inilibing na nga po inilibing na nga po ang articles of impeachment. Okay? So, yun po mga kaibigan. So ipaliwanag ko rin yung 1-year bar rule. Na ipaliwanag ko na rin po ito nung nakaraan pero sa kaalaman po ng iba, mga kaibigan, ay uulitin natin. December 2 na i-file ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang grupo ni Congressman Percival Sendanya. After that ay nakita natin na nagsalita si Secretary General Reginaldo Velasco and he confirmed that they already received the first impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. No, kinonfirm po niya. Ibig sabihin, by confirming, he signed it, received. Tinatakan po niya ng receive. Anong petsa? December 2, 2024. Anong oras? Nakalagay din po doon. After that ay nagkaroon po ng press conference at tuwang-tuwa pa nga po ang grupo ni Congressman Percival Sendanya. Pangalawa ay December 4, ifinail naman po ito ng grupo ni Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas. At ganoon din po ang nangyari. No? Ni-receive ng Secretary General na si Reginaldo Velasco yung articles of impeachment ng grupo na po ni Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Manuel. And then, the next impeachment complaint, kasama naman po doon si Laila de Lima. After that, mga kaibigan, nagkaroon na naman po ng press conference. Okay? So, sa makatuwid, mga kaibigan, the moment na pinirmahan, tinatakan ng receive ang impeachment complaint at nagkaroon pa nga ng press conference. That is the very first step of an impeachment process. That is the very first step of an impeachment process. And therefore, valid po ang impeachment na na-file noong December 2, 2024. Ngayon, na-invalid na po yung second and third. So, bakit masasabi nating na-violate yung 1-year bar rule na mga kaibigan? Sapagkat valid na nga po yung December 2, tapos nag-file pa ng December 4, nag-file pa ng sumunod na 2 linggo. So, 3 impeachment yung na-file noong 2024. Bakit nasabi nating valid? Dahil pinirmahan, merong tatak na receive, nagpa-press con pa po ang mga nag-complaint
o nagsumite ng articles of impeachment. So therefore, this is valid. This is counted. No? This is valid and this is counted. So, doon pa lang ay na-violate na ng House of Representatives yung nakasaad sa Constitution. Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution. Sa mga hindi po nakakaalam nito, kung gusto ninyong malaman ang katotohanan, ay meron pong shopping cart sa video na ito. Bilhin po ninyo ang Constitution, basahin at intindihin po ninyo. Madali naman pong intindihin yan. Madali naman pong basahin din yan. So, pwede nyo po yan ulit-ulitin. Again, nasa yellow box po yung Constitution. Okay? Dagdag pa rito, mga kaibigan, tinukoy din ng Korte Suprema na malinaw na nilabag ang karapatang pantao sa ilalim ng Bill of Rights. Okay? Bahagi po ito ng 1987 Constitution, yung tinatawag nating due process of law. Binibigyan diin ng Korte Suprema na dapat sundin ang mga proseso o alituntunin na nakasaad sa ating saligang batas. Hindi ito maaaring baliwalain ng kahit sino. Kahit na po ang layunin ng mga nag-file ng kaso ay mapanagot ang isang impeachable official. So ibig sabihin po nito, kung ang layunin po ng mga kongresista ay mapanagot si Vice President Sara Duterte sa mga sinasabi nilang paglabag sa mga offenses na masasabi nating impeachable offenses, ay kinakailangan pa rin nilang dumaan sa maayos, malinaw na proseso na nakasaad sa ating konstitusyon. Kailangan nilang sundin kung ano yun nandoon. Okay? Gayunpaman, mga kaibigan, ay malinaw na hindi pinawalang sala ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte. Hindi po sinabi ng Korte Suprema na walang kasalanan si Vice President Sara Duterte sa kahit anong posibleng impeachable offenses laban dito. Hindi po nila sinabi na walang sala si Vice President Sara Duterte. Ang nais lamang po nilang iparating ay dapat sinunod ng House of Representatives ang mga alituntunin, mga proseso kaugnay po sa impeachment trial o process. Ang nais iparating ng korte ay mahalagang sundin ang proseso, alituntunin ng konstitusyon sa pagsasampa ng anumang reklamo ng impeachment. Binigyang linaw rito na maaaring muling isampa ang reklamo by February 6, 2026. Alinsunod po doon sa 1-year provision rule. Okay? Ngunit, ito na po yung pangatlong good news na aking nabanggit kanina, mga kaibigan. Okay? So, narito po ang isang napakahalagang punto na naiisip at nakikita natin, nakakaharapin ng 20th Congress. Okay? Na magsusumula this August. Okay? Kasi nagbakasyon po, may bakasyon po kasi yung 19th Congress natapos po ng katapusan ng July. So, magkakaroon po ng pahinga. Oo. So, yun po, isang buwan na pahinga bago po yung pag-upo ng 20th Congress. Okay? Tapos na po ang ika-19th Congress. Nagtapos ito, sine die, kaya lahat ng mga panukala, mga resolusyon, kasama na po ang impeachment, ay natuldukan na o terminated na po. No, terminated na po lahat ng ito. Nakabinbin, kumbaga. Nakabinbin ang lahat ng mga panukalang batas, mga resolutions, kasama na po dito yung impeachment complaint. Dahil
hindi continuing body ang House of Representatives. No, hindi po sila continuing body na pwede pa silang magtuloy-tuloy ganyan. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, hindi maaaring basta-basta na lamang ipagpatuloy o buhayin ng ika-20th Congress ang anumang usapin o reklamo ng 19th Congress. Kaya't kung may nais na muling magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ito ay kailangang ihain muli mula sa simula ng isang miyembro ng bagong kongreso, yung 20th Congress na po. At dapat ay tugma ito, naaayon ito sa mga panuntunan na nakasaad sa ating konstitusyon, lalo na sa isang taong limitasyon sa pagpa-file ng impeachment complaint. So sa kabuuan mga kaibigan, ang usaping ito ukol kay Vice President Sara Duterte ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagsunod sa mga patakaran na nakasaad sa ating konstitusyon at kung paano ang mga prosesong hindi nasunod ay nagiging dahilan ng pagbagsak ng isang reklamo. Hindi dahil sa kawalan ng merito o walang substance, kundi dahil nilabag po ang legal na proseso, lalo na po sa impeachment mga kaibigan. So, ibig sabihin mga kaibigan, panalo po ang mga Duterte. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, ito na po yung good news. Sabi ng Korte Suprema, maaaring i-refile ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte by February 6, 2026. Ang tanong, pwede ba itong i-file ng 20th Congress? Pwede. 28th Congress na po. 20th Congress ang magre-refile. Pero, it should be new impeachment. Pero kung i-refile po nila yung impeachment complaint na i-file ng 19th Congress, it's not okay. It's a no-no. Dahil sabi ko nga, hindi po continuing body ang Kongreso. So, ibig sabihin, na-terminate na po ang lahat ng mga panukalang batas, mga resolusyon, at iba pang mga batas, no? Kasama na po dyan yung impeachment. So, terminated na po yung impeachment from the 19th Congress. So, terminated na. So, 20th Congress po, depende po yan kung malalaman po nila na talaga namang kailangang mag-refile, kailangang magkaroon uli ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, dapat sundin na nila kung ano yung nakasaad sa konstitusyon. Okay? So yan po yung unang panalo ng mga Duterte. At yan din po yung pangatlong panalo na nakikita natin. Walang impeachment complaint na magaganap kahit na sa February 6, 2026. Okay? Tandaan niyo tong video na to ha. Wala pong magaganap na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa 2026 kasi terminated na po ang 19th Congress. Lahat po ng mga nakabinbin nilang panukalang batas, mga resolusyon, kasama na po ang impeachment, ay na-terminate na po kasama ng kanilang termino bilang miyembro ng 19th Congress. Okay, yan po yung dalawa na panalo ng mga Duterte. Siyempre, ito po yung pangatlo. No, yung pangatlo na sinasabi natin. Noong nakaraang araw ay mayroong revelasyon si Attorney Nicholas Kaufman. At pinagbigyan nga po ng International Criminal Court yung kanilang motion na ipagpaliban muna yung desisyon nito kaugnay doon sa request po ng defense panel o defense team na
interim release o pansamantalang kalayaan ni Pangulong Ferdinand. Diyos ko po, mukhang magpaparamdam to ha. Si President Duterte po. Okay? So, di ba nag-file po ng interim release ang grupo o ang kampo ni President Duterte. Di ba? Nag-file po sila ng interim release. So, ngayon ay sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC na hey, wag muna ninyong desisyonan yung aming i-final na motion dahil katatanggap lamang namin ng mga dokumento mula sa prosecution. So dahil katatanggap lamang namin, sabi nila, ay kailangan naming basahin, intindihin yung mga dokumento na yun bago kami makapag-decide. Okay? Bago namin matatapos yung aming motion for the interim release of the former President Duterte. So ano pong ibig sabihin nito mga kaibigan? So ipinapakita lamang po ng ICC, no, sa pamamagitan po ng mga galaw ng prosecution at galaw ng defense team sa pamumuno nga po ni Attorney Nicholas Kaufman na yung proseso po talaga ay ganito, no? Merong sariling proseso ang ICC na kung saan ay kapag nagsumiti po ng mga dokumento ang prosecution panel, pinapadalhan ng kopya yung defense team. Pinapadalhan ng kopya yung defense team at hinihintay o hihintayin nila yung defense team na sumagot. Ganon din naman po ang defense panel. Yung defense panel, kapag meron po silang mga dokumentong isasubmit sa ICC, ay binibigyan din po nila ng kopya yung prosecution panel. So, para mabalanse po yung merit, mabalanse po yung substance ng bawat dokumento. Okay, nung dalawang panig. So, ngayon po ang sabi ng defense team ay huli na nilang nalaman na meron palang dokumentong isinabmit ang prosecution panel dahil hindi sila pinadalhan ng dokumento. Huli na, katatanggap lang nila yung dokumento. Kaya ang sabi po ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC, huwag munang magdesisyon. Okay, huwag munang magdesisyon. Dahil meron pa silang binabasang mga dokumento. So, yun mga kaibigan. So, ang pinapakita dito mga kaibigan, mayroong proseso, mayroong due process na kailangang sundin. So, remember mga kaibigan, ang ICC po ay tinawag na Court of Last Resort. So, yung nakikita natin ay ginagawa lamang po ng ICC kung ano po yung proseso na dapat nilang sundin at dapat nilang ipatupad. Okay, so tatlo po yung panalo ng mga Duterte. Unahin natin, ibinasura yung impeachment. Pangalawa, pinagbigyan ng ICC yung request na ipagpaliban muna yung desisyon nila kaugnay doon sa interim release. Diba? Pangatlo mga kaibigan, patay na talaga yung impeachment complaint. Hindi na po ito pwedeng i-carry over ng 20th Congress. Okay? Kasi there is no continuing body. No, hindi po continuing body ang House of Representatives. So therefore, functionally dead na po talaga yung impeachment. Okay? So depende na po yan sa 20th Congress. Kung makikita po nila na merong impeachable offenses si BP Sara, pwede silang mag-file by 2026. Pero
independent na po yun. Wala na pong kinalaman doon yung 19th Congress. Okay? So, ano pa yung pag-uusapan natin? Napakadami natin ng gusto ko lahat pag-usapan eh. Napakaganda kasi ng mga nangyayari. Kaya, nakaka-excite, di ba? Nakaka-excite. Ano pa ba? Basta ako magpo-focus ako doon sa ano. Basta ako magpo-focus ako doon sa balita kung saan ay involved di umano si First Lady Liza Araneta Marcos sa kapagkamatay ni Juan Paulo Tantoco. Okay? So, mga kaibigan. Samahan po ninyo ako sa pagtalakay sa mga katulad na issue. Hindi po tayo mangmang. Madali naman pong intindihin ang saligang batas kung iintindihin po natin. Ngayon po sabi ng ibang senador, ituloy daw ang impeachment. Pero sa aking palagay, sa aking opinion, patay na po ang impeachment. Okay? So, kung nagustuhan po ninyo ang ating napag-usapan ngayong araw, don't forget to like, subscribe, and share this video. And most importantly mga kaibigan, kailangan po nating magbigay din ng ating nalalaman, ng ating opinion, sapagkat kung sa akin lamang po manggagaling ang mga narinig po ninyo ay hindi po ito maaaring maging 100% konkreto. Kaya, siyempre, meron po tayong tinatawag na talakayan, palitan po ng opinion, nang sa gayon po ay mas ma-weigh po natin ng mabuti yung ating naging tawag dito, diskusyon ngayong araw. Kaya, ayan, so mga kaibigan, kung meron kayong naiisip na bagay na pwede ninyong pwede natin pag-usapan o anong sa tingin po ninyo dito sa ating napag-usapan ngayong araw. Okay, huwag po kayong mahiya sapagkat tayo po ay nasa bansang malaya. Okay, basta't wala po tayong tinatapakan, wala po tayong ginagawang masama o sinisiraan na alam niyo na mga kaibigan na mayroong paglabag, wala po tayong dapat ikatakot. Okay? So, yun lamang at maraming salamat.